But when Rodrigo Duterte became president, ibang kwento po yun. Hindi ko siya idol, pero nirerespeto namin ng malalim ang kanyang pamumuno sa ating bayan. Because he proved that a person, a leader in government, lalo na ang Pangulo ng Bansa, ay pwede palang mamuno ng matino na hindi nabubulag o nalalasing sa kapangyarihan at yaman. Sa Pilipinas, yun po nakikita namin yung karahasan sa paligid, sa hanay ng mga magsasaka, katutubong pamayanan, mga tribo, mga manggagawa, mga maralitang lungsod, at iba't ibang sektor ng lipunan na sa matagal na panahon pinabayaan, tinalikuran at ang malala ay sinamantalahan ng mga nagahari sa gobyerno at mga politikong ganid lamang sa kapangyarihan at yaman ng bayan pero hindi nagsilbi sa mamamayan. Yun ang dahilan kung bakit nare-recruit kami noon. But when Rodrigo Duterte became president, ibang kwento po yun. Hindi ko siya idol, pero nirerespeto namin ng malalim ang kanyang pamumuno sa ating bayan. Because he proved that a person, a leader in government, lalo na ang Pangulo ng Bansa, ay pwede palang mamuno ng matino na hindi nabubulag o nalalasing sa kapangyarihan at yaman ng isang Pangulo. That was Rodrigo Duterte. At binuo niya ang isang programang tinulungan namin para tapusin na ang pinakamahabang kasaysayan ng communist insurgency in the entire world. Yung communist terrorism sa Pilipinas ay 55 years na po. At nangyari po ang pinakamalalaking tagumpay ng gobyerno at ng ating mamamayan ng pinamumunuan ni Pangulong Duterte ang pagtatatag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict in 2018, which resulted sa mahigit 90% pagbagsak ng puwersa ng NPA at halos napatigil ang panununog, pangbobomba, pagpatay at mga pang-aambush at mga pagsalaula at paglapastangan sa buhay ng mga Pilipino gawa ng kapwa Pilipinong naudyukan at nalaso ng kaisipan dulot ng mali at marahas na ideolohiya na pinaniwalaan namin noon. Yung Marxism, Leninism, at Maoism. It was Rodrigo Duterte, the President, na nagpakita na pwede palang magsilbi ng tama at maayos sa pamahalaan ang mga naglilingkod at opisyal ng bayan kung kaya pwedeng ma-restore muli ang pagtitiwala ng mga tao sa gobyerno, which was essential in our coming back to the folds of the law because of that kind of leadership na hindi corrupt, hindi abusado sa ordinaryong mamamayan, ipinapatupad ng tama at decisibo ang batas at hindi pinapayagang alipustahin at pagsamantalahan ng mga oligarkong nagahari ng ating ekonomiya ang ordinaryong mamamayan. Kasama po doon ang kanyang pagtatanggol ng mga tribo at pamayanan na itigil na ang recruitment at paggawa ng CPP, NPA, NDF na gamitin po ang mga pugad ng kanilang mga tinatawag na guerrilla base, mga kampo, ang mga katutubong pamayanan. Ginagamit sila ng NPA nung kami na sa NPA pa. It was Rodrigo Duterte na talagang nilabanan sila. At kaya kami bumalik. By the thousands. Under the NTF-ELCA, kung isasama po natin ang underground movement ng mga organisasyon sa urban, sa paaralan, sa pabrika, sa komunidad, at iba't ibang bahagi ng Pilipinas, isama mo pa ang regular NPA at ang mga NPA sa baryo, mga milisyang bayan, at mga bahagi ng Communist Party, mahigit kumulang po ay mga 25,000 ang bumalik loob at nag-surrender. At more than 10,000 high-powered rifles ang nabawi ng pamahalaan. And more than 90% ng puwersa ng NPA na nanununog ng ambush pamapatay ay nawala. And then, ipapa-aresto mo siya sa International Criminal Court? Nawala nga mga adik sa Pilipinas na mga nagbibenta ng droga at malalaking sindikato na naging dahilan kung bakit ang gobyerno ay unti-unting nabubulok before he came to power in 2016. The Philippines and its state was going towards a narco state until Duterte became president. At isinalba niya ang bayan at ang buong mamamayan, lalo na ang kabataan, sa pagkabulid at pagkalulong sa droga.
He may not be perfect as a person. He may not be perfect as a government leader, as a president. But kalakhang bahagi ng ginawa ni Rodrigo Duterte ay tama at nararapat at napapanahon. Only to find out na yung mga involved sa paglaganap ng droga gamit ang kapangyarihan sa gobyerno kung saan nabibili ang hustisya ng mga drug lord at mga sindikato, only to find out after 2 years na umupo ang bagong Pangulo ay nalabas lamang ang mga protektor ng droga sa kulungan. At wala nang kaso, dismiss na. We're talking about Laila de Lima. She was the Department of Justice Secretary presiding and supervising over national bilibid prisons kung saan nanggagaling ang pinaka-operasyon ng droga ng malalaking mga sindikatong droga, Inchik at mga Pilipinong sindikato na mga droga na nasa loob ng kulungan ng NBP na mayagpag ang operations nila at pati na ang pagkurap sa mga opisyal ng gobyerno at the time na siya ang DOJ Secretary. Siya ang may supervising power sa new bilibid prisons sa Muntinlupa. So, may tinatawag tayong pananagutan in the principle of doctrine of organization and management, tinatawag yan ha. Pati sa batas, alam ito ni Attorney Angie. Ang tawag dyan ay respondeat superior. Command, responsibility. Kung ikaw ang namumuno at nagpapatakbo ng gobyerno na yan, o ng isang ahensya ng gobyerno, it follows na ang mga nagaganap at nangyayari dyan ay pananagutan mo. O bakit nakalabas? At grabe ito magmura ang grupo niya. Siya, si Ontiveros, si De Lima, si Trillanes, yung mga bulok na politika ng lumang kaayusan na binago ni Rodrigo Duterte sapagkat hindi pwede ang gobyerno ay kasabwat ng mga iligal at sindikato at nagpapadaloy ng isang pamamahala na ang batas ay nilalabag at ginagamit ng kapangyarihan para palakasin ang oligarkiya at mga nagmumonopolyo ng kayamanan ng bansa. Lahat yan ibinabaligtad ngayon ng kasalukuyang gobyerno sa ilalim ni Marcos Jr. That's the reason why I am also revisiting myself and having a serious internal self-introspection. Tama ba na bumalik kami? Tama ba na iniwan namin ang pagiging rebelde at naging bahagi ng revolusyon sa Pilipinas? Tama. Pero tama pa ba na nininindigan pa rin kaming pagpapatuloy ang pagtulong sa gobyerno kung ang problema na ngayon ay pamumuno sa gobyerno na siyang binago ng nakaupo sa Malacanang at ng kanyang mga alipores, wala pang 2 taon halos, ay bumalik ang mga problema at sakit ng lipunang pilit nilunasan ng isang Pangulong hindi naging sakim sa kapangyarihan. Kaya when his term ended in 2022, June 30, bumaba siya sa kapangyarihan, hindi siya nagpatuloy sa pagkatapos ng termino niya.